Good evening mga ka-striker. Narito po tayo ngayon sa Balayan, Batangas. Dito po sa palengke. Madilim po ang paligid, wala pong ilaw mga ka-striker. Pero ganun pa man, ay tuloy-tuloy lang po tayo. Mga ka-striker, may natanggap po tayong kanina, information na tayo po daw ay kakasuhan ng CSO ng Batangas Port o ng ATI. Mga ka-striker, dahil po sa inilabas po natin na video, in-upload natin sa YouTube, na may pamagat po na pinatulan ng CSO ng ATI Batangas ang anonymous text na nagresulta ng pag-resign ng DC at ng mga security officer. Mga ka-striker, ito po ang ating masasabi. Sa sinabi niya na tayo po daw ay kakasuhan, tayo po ay hindi natatakot harapin ang kaso na isasampa laban sa atin. Kung tayo po ay makukulong, wala po tayong magagawa. Pero maninindigan po tayo, mga ka-striker, maninindigan po tayo na sabihin ang katotohanan at makarating sa ATI yung mga pinaggagawa ni CSO Marlo Palinawan. Mga ka-striker, biruin mo, sa tanggapin niya at sa hindi, talaga naman na pinatulan niya yung anonymous text na nagsasabi na tumatanggap ng suhol yung mga security officer. Kasama na yung DC. Bakit? Na-validate nyo ba yung report? Na-validate nyo ba yung text na totoo? At maglalabas agad kayo ng suspension sa mga gwardiya? Kung magbibigay po kayo ng suspension pala sa mga officer na idinadawit ng anonymous text, edi nawala po yung due process. Hindi na ipagtanggol ng mga tao yung kanilang mga sarili. Sapagkat hindi pa man nagsisimula yung investigation, hindi pa man nababalidate ang katotohanan ng report, anonymous text, ay para na rin silang hinatulan. Kaya, sinong gaganahang magtrabaho ng gano'n, mga ka-striker? May mga dangal din ang mga yan. Tapos, nang ibinulgar ko, nung tinanong ko kayo, bakit ang mga officer ay nagsipag-resign, natanggal diyan. Ano sabi ninyo? Wala pa kayo dyan. CSO, sabi mo, wala ka pa dyan. Mandato na ni ATI, natanggalin, palitan ang lahat ng absorb. Kaya, dapat po na malaman ng ATI yung sinabi ninyo. Paano po makakarating kay ATI ang mga sinabi ninyo? Paano namin mabe-verify yung katotohanan ng salita mo kung hindi natin ipararating sa ATI? At paano ipararating sa ATI kung hindi natin i-YouTube yan? Kung hindi natin i-social media? Kaya kung totoo na mandato ni ATI palitan ang mga absorb, ay marami yan. Hindi po yan makatarungan sa panig ng mga gwardya. Ako po ay gwardya rin. Kaya yung pagmamalasakit natin sa ating kapwa gwardya ay naroon. Dahil kasama ko po ang mga yan. Kasama po nila ako nagpupuyat nung ako'y naririnig naka-duty. Tapos ganun-ganun na lamang. Kaya nga po sa mga vlog ko, kung mapapasin nyo sa mga live ko, kinakamusta ko lagi sila. Nagsa-shoutout lagi ako sa kanila. Shoutout sa mga gwardiya sa ATI, sa mga officer ko, kay DC Jobs Firms.
Tapos mababalitaan ko, wala na sila roon dahil lang sa anonymous text na pinatulan ng CSO. CSO, wala ka bang sariling bait? Ako'y nagtatanong lang, wala ka bang sariling bait? Bakit pinatulan mo yung anonymous text na na-verify naman na yan ay dati ring gwardiya? Sila yung mga gumagawa ng katiwalian diyan sa ATI. Oh. Anong mayroon? Bakit ginigipit mo ang Elite Blue Security Agency? Alam naman natin na pagka walang duty dyan, ang Elite Blue ay nagmumulta ng 3,000 per head. Eh kung 5 gwardiya po yung wala, eh di 15,000 na ang nawawala kay Elite Blue. Eh kaya nagpunta dyan si Elite Blue para maghanap buhay, hindi para kumita, hindi para magpakalugi. Ha? Hindi para magmulta lang ng magmulta. Oh. Tapos sasabihin mo sa formation kanina, nakakasuhan mo si Striker Villaluna, edi kasuhan mo. Anong mawawala kung kasuhan mo si Striker Villaluna? Makukulong ako? May bantay ako. Hindi ako naghahanap buhay, kakain ako. May bantay pa. Kung mapapatunayan ninyo na ako po ay naninirang puri lang. Kung mapapatunayan ninyo ng mga sinasabi ko ay walang katotohanan, willing po akong makulong at tatanggapin ko po iyon. Oh. Pero hanggat ako'y naniniwala ng katotohanan po yung aking pinaglalaban para sa aking kapwa-gwardiya, para sa aking mga dating kasama, maninindigan po tayo. Maninindigan po tayo. Ipagsisigawan po natin. Ano ang dahilan? Bakit ganyan ang CSO? Kaya sa ATI Batangas Management, Sir Peter Francis Di Makuha, Vice President for Operation at Board of Directors ng ATI. Sana mapansin po ninyo ang video na to. Sana mapansin po ninyo. Dahil lagi po itatag ko po kayo para po ang CSO na nagmamalabis sa kanyang tungkulin, inuubos lahat ng gwardiya. Tanggal ng tanggal. Walang due process. Alam nyo mga ka-striker, hanap buhay po yung tinatanggal ninyo sa kanila. Magugutom po yung kanilang pamilya, mawawalan sila ng hanap buhay. Marami po sila. Na kung hindi po mabubulgar ang ganitong mga pakana, marami pa pong mawawala ng hanap buhay. Di yan sa ATI. Kaya mga magulang at mga striker, nananawagan po tayo na sana patuloy po ninyong i-share po ang video na to hanggang sa makarating doon sa kinaukulan para mabigyan nila ng pansin. Wala po tayong dapat itago at ikatakot. Hanggat katotohanan yung ating ipinaglalaban, hanggat may pagmamalabis sa tungkulin, tayo po ay hindi po titigil. Magsasalita po tayo at maninindigan. Muli, ito po si Striker Villaluna. Nagpapasalamat po sa inyo. Sana sa mga natanggal, nag-resign, napilitan, sana'y makatagpo kayo ng hanap buhay muli para matustusan ang pangangailangan ng inyong pamilya. Dahil walang puso Walang puso itong CSO na to. Wala itong pakundangan, walang kinikilala to. Tapos tatakutin pa tayo na tayo kakasuhan. Kasuhan muna. Dagdagan mo pa ang kaso sa akin. Dahil araw-araw, maglalabas po tayo. Maglalabas po tayo ng mga videos.
Mapayapang gabi po sa inyong lahat. Muli ito po si Striker Villaluna, ang inyong nag-iisang tupang itim.